Di mo ba ako mamimiss? Wow, parang walang narinig ah. Di mo ba ako mamimiss? Ush! Miss mo ako, no? Nakakakilig nga eh. Pero yan, bago ang lahat po, ayan, magandang araw mga kaagapay, mga kalingap. At tara po, gagawa po tayo ng reaction patungkol dito po sa episode 22. Ayan. And sa mga hindi pa po nakasubscribe po sa ating YouTube channel at kaagapay po, pa-subscribe naman po. And syempre, kay Kalingap Rab at sa buong team Kalingap. Ayan. At sa mga kasabahan ko po sa Kiror. So, tara po, may papanood po akong short clip po sa inyo at yan po ang gagawan po natin ng reaction. Ayan. Syempre, gusto ko kayo din po ay magbigay po ng kanyang inyong mga komento or suggestion. So, tara po, panoorin po natin. Ay, bitch. Miss mo ko, no? Miss mo ko, no? Miss mo ko, no? 7 days? Ay, mamiss mo ko? Oo. Oo na kasi. Miss mo ko. Miss mo naman ako yan. Alam ko naman na miss mo ako eh. Uy. Miss mo ko, diba? Mamiss mo ko? Gabi naman. Pwede mo naman kasing aminin. Tayo talang mo dito. Sige na. Kahit ibulong mo lang. Miss mo ko, no? Miss mo ako. Ikaw naman. Diba? Palo ka dyan. Eh? Grabe. Yun agad. Uy. Sorry na. Joke lang naman yun. Sorry na. Joke lang naman yun. Pero ba't ka lumalayo? Joke lang naman yun. Sorry ah. Joke lang yun. Okay lang naman po yun. Sanay naman na po ako sa mga jokes. Pero totoo naman po yung sinabi mo. Mamimiss ko kayo. Kayong lahat. Siyempre, mamimiss ko din sila Ate Joy, yung mga K-boys. Siyempre, yung banding namin. Siyempre, 7 days din po yung wala si Ate Joy. Pero hindi lang naman po yung dahilan kung ba't ako malungkot. So, ano pa lang ba't ka malungkot? Kasi nasa ospital po si tatay. Kailan pa? Kahapon po. Kahapon. Ba't siya na hospital? Inatake po ng high blood. Pero kumusta na siya ngayon? Ano bang balita? Hindi pa po. Hindi pa okay. Di ba siya rin yung na-hospital na nakaraan? Opo. Halos pabalik-balik na lang ako po sa ospital. Pabalik-balik na lang. Grabe. Sana maging okay na yung lolo mo. Pag-pray natin yan. Siyempre, mas nalungkot po ako nung alis kayo kasi mas lalo ngayon kailangan ko nang makakausap. Kasi kapag nandyan naman kayo, medyo nababawasan yung lungkot ko, lalo kapag nakakabanding ko sila Ate Joy, kayo kapag nag-ano tayo sila Kuya Rab. Yan, tas tuwing ano po, nagbablog tayo, nakakalimutan ko yung mga problema ko sa bahay. Wrong timing pala ano? Kung kailan kami aalis, ngayon pa nagkaroon ng problema ka. Okay ka lang? Mukhang naiyak ka na dyan ah. Yung totoo, alam mo, pwede mo naman yung iyak sa akin. Para at least, gumana naman yung pakiramdam mo. Alam mo, napansin ko rin eh, pagdating sa pamilya, babaw rin ng luha mo. Kaya okay lang. Ilabas mo sa akin, walang problema. Yun pa man, think positive pa rin tayo. Magiging okay lang din ang lahat. Lalabas din si lolo mo nang okay. Alam mo, pag nasa Hong Kong kami, pwede ka naman mag-chat sa akin. Pwede mo rin naman i-chat si Kuya Rab mo. Kasi, bibigyan naman kita ng oras, pwede kitang tawagan anytime. Tsaka may mga
tables din dito na hindi makasama doon. Kaya, pwede naman namin ikaw ipakausap doon. Okay ka lang ba? Okay ka lang? Okay lang din yan. Sige lang, hindi kita pipigilan. Labas mo lang yan. Napanood nga po natin na medyo malungkot, lahat, marami namang mga Jomcar community ang napaiyak sa eksenang ito or dito sa senaryo na to. At talaga naman na malungkot ang etong eksena na to. Oo, malungkot talaga siya. Siyempre, nga sila Kalinga Prab at pumunta sila ng Hong Kong. Isa din po sa, kumbaga, nalungkot tayo na hindi kasama si si Carla sa Hong Kong. Hindi siya nakasama kasi nga may exam din po siya. At syempre, hindi rin po pwede na pabayaan niya po yung academic po niya. Yan po yung pina-priority po na gusto natin sa kanya, di ba? So, nakakalungkot dun sa nagpaalam si Jomar at pinipilit na siyang pasayahin po o pangitiin po ni Jomar, pero wala talaga. So, isa din pala sa reason kaya po malungkot siya ay dahil nga atake na naman po yung tatay niya, nadala na naman po sa hospital. At matatandaan din natin ng mga nakaraang buwan na, di ba, na nano rin po siya sa hospital. So, isa din po yan sa natin, ipanalangin po natin na sana gumaling din po ang tatay po ni Carla kasi naapektuhan po si Carla. At syempre dahil nga anak din po siya, di ba? Lahat naman tayo bilang isang anak, pag may mga sakit yung magulang po natin ay talagang apektado po tayo. And grabe, parang ramdam na ramdam mo yung lungkot talaga ni Carla kasi nga syempre kaya nga minsan sinasabi ko na yung mga serya na to ay hindi lang po tayong mga viewers po yung napapasaya po ng serya na to. Kita nyo, pati din po si Carla ay napapasaya po natin. Kahit pa paano ay nakakalimutan niya kapag nagkakasama po sila ng kalingap, yung mga problema po niya, di ba? Bakit ba yung iba hindi nila ma-absorb or makuha-kuha yung punto ng mga video po na to, di ba? Kailangan pa ba ipagkait natin yung sa isang tao, di ba? Yung konting kaligayahan niya, yung konting oras na masaya siya, aalisin pa ba natin yun sa isang tao, di ba? Na hindi naman nila tayo naapakan o hindi naman nila tayo sinisiraan, di ba? So, yun po yung impact natin na sinasabi ko na hanggat walang ginagawa sa inyo yung itong mga serye na binabash nyo na kisyo ang dami ng nasasabi para sa mga basher to na hindi nyo alam kasi yung isang bagay na hindi nyo alam yung taong involved doon kung ano yung nararamdaman niya kapag magkakasama sila, di ba? Lahat naman tayo dumadaan sa mga pagsubok, mga problema. So, di ba minsan kapag may mga nakakasama tayo kahit saglit, ay natutuwa tayo, gumagaan yung pakiramdam natin kasi kapag may mga problema tayo talaga, kailangan din talaga natin or may taong umaalalay din sa atin. Yung may kasama lang po tayo na kausap, napakalaking na po yun. Parang nakakatulong sa isip mo, di ba? Pag may karamay ka, ay paano nawawala yung nababawasan yung malungkot or problema mo dahil may dumadamay sa'yo. So yun yung pinaka dati na sinasabi ko. Tulad niyan, ang lungkot-lungkot nga ni Carla kasi siyempre pupunta nga ng Singapore sila Jomar. So 1 week silang nawala. So sa 1 week na yun, siyempre si Carla parang ngayon nasasanay na siya na lagi niyang nakikita yung mga kalingap at siyempre kapag kasama niya yung mga kalingap ay nababawasan nga yung mga iniisip niya at kahit papaano ay nagiging nakakalimutan yung mga problema niya sa buhay o dyan sa bahay po nila. So, grabe. Ramdam ko yung lungkot dyan, Carla. Hindi lang po malungkot siya dahil aalis po sila Kalinga Prab. Malungkot din siya siyempre dahil nga doon sa tatay niya. So, parang double yung lungkot niya. Kaya,
kayo na lang po, panoorin nyo na lang po yung kabuuan po ng video sa mga hindi pa nakapanood. At panigurado, sa mga hindi pa po nakapanood, baka maiyak din po kayo. Kasi sa comment section po, ang dami din pong nag-comment po na nalungkot nga sila at naiyak din po sila. Sa totoo lang, ang bigat ng nagsasalita si Carla, makikita mo talaga yung dinadala, yung lungkot na nasa puso niya. And hindi rin po natin masisi yung ganyan, lalo na pag mga ganyan bata na mapagmahal sa mga magulang, kasi lahat yan dinidibdib. Mga problema sa bahay, lahat yan, kumbaga apektado siya. Oo. Kasi hindi naman lahat ng mga bata, yung iba kahit may problema sa bahay, okay lang sa kanila, pero yung mga ganyan ng mga bata na talagang matulungin sa mga magulang, sa pamilya, kapag may problema ang pamilya, apektado talaga siya. Oo. Kaya nakakahanga at laking pasasalamat din po natin na nahanap siya ni Kalinga Prab, kasi kahit papaano ngayon ay nabigyan po siya ng pag-asa na maging maayos pa ang buhay po nila. And again, thank you po sa mga sumusuporta po, at wag po kayong mag-alala, kasi nga po solid na po ang bahay po ni Carla. Oo, mangyayari na po yung mga gusto po natin mangyari, na magkaroon din po sila, papabahayan din po sila ni Kalinga Prab. At yung mga hindi makahintay po na mga basher, may rules po si Kalinga Prab, or may sinusunod po siyang rules na para sa kanyang matinutulungan. Hindi porket nag-viral ka ay ikaw na yung mauunang pabahayan. Kumbaga may may programa na po siya kung sino yung naunang mahanap, ganun, sunod-sunod na yan po sila. Pero don't worry guys, ilang months na lang din naman po ang nakakalipas, at ngayon nga po ay susunod na po sila papagawa ng bahay. And thank you po sa effort po ni Kalinga Prab na may sagawaan kanyang bahay, at doon din po sa mga iba pang hindi pa nagawa ng bahay, sila Melka, sino ba? So bibigyan po yan sila. Antay lang po tayo. Kasi mahirap din, hindi nyo rin po alam yung araw-araw na galaw po ni Kalinga Prab. Siguro po kayo yung nasa kalagayan niya, mas mahirapan po kayo. Kasi hindi lang din po nagbe-vlog lang si Kalinga Prab. Minsan tumutulong din po yun sa pag-edit. Kita nyo naman po, minsan siya pa yung gumagawa ng voice over. So mahirap. Kaya dapat magpasalamat na lang po tayo na pakunti-kunti ay, di ba? Lahat naman ng live vlog niya na nag-trending, na napagawa naman ng bahay. So kalma lang po, kalma, di ba? So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po, at thank you po. Kami po, or ng buong team Kalingap, ay nagpapasalamat po sa walang sawang pagsuporta ng mga, lalo na yung mga kababayan po natin na nasa ibang bansa, na talaga namang grabe yung suporta po na pinapakita po nila. So maraming salamat po. God bless. Bye bye.